Matinding init sa Pilipinas. Ngayong araw, 25 lugar sa bansa ang nasa ilalim ng danger level ng heat index. Hindi lang ito basta init, delikado ito sa kalusugan. Pwede tayong ma-heat stroke, ma-dehydrate at sa iba, mamatay. Pero bakit parang normal lang? Kailan tayo kikilos laban sa climate change? Kapag huli na ba ang lahat? Gaano pa kainit bago natin seryosohin ang pagbabago? 21,000 na pulis sa Metro Manila. Mahigit 21,000 na pulis ang idineploy sa Metro Manila. Oo, mahalaga ang seguridad. Pero tanong, ligtas ba talaga ang pakiramdam natin? O parang minamanmanan tayo? Proteksyon ba ito? O pangamba? Pag sinabing peace and order, kapayapaan ba o kontrol ang ibig sabihin? Ano ba talaga ang tunay na sukatan ng kaligtasan, presensya ng kapulisan o pagresolba ng ugat ng problema? Pagbisita ni VP Sara Duterte sa ibayong dagat bibiyahe si VP Sara Duterte sa Qatar at Netherlands para makipagkita sa mga OFWs. Maganda ito, pero kumusta naman ang mga Pilipinong naiwan sa bansa? Habang abala ang mga leader sa labas, sino ang kumakausap sa mga nasa loob? Diplomasya ba ito o pag-iwas? Mas inuuna ba natin ang presensya sa labas kaysa progreso sa loob? Usapang free trade ng Pilipinas at Canada. Makikipag-usap ang Pilipinas sa Canada tungkol sa free trade agreement. Pero sino nga ba ang tunay na makikinabang? Mga lokal na negosyo ba o mga dayuhang korporasyon? Ang kalakalan, pwedeng mag-angat ng bansa o magpabagsak nito kung hindi patas. Kalakalan ba ito para sa kinabukasan o pagkalakal ng ating kinabukasan? Pagdagsa ng turista sa Pilipinas. Dumarami ang turista mula sa Asia Pacific, mula South, Korea hanggang Vietnam. Gustong-gusto nila ang Pilipinas. Pero tanong, handa ba tayo? Kayang-kaya ba nating ibalanse ang turismo at pangangalaga sa kalikasan, kultura at komunidad? O baka tayo ang nauubos habang sila ang nagsasaya? Turismo, ba itong para sa bayan o negosyo lang para sa iilan? KMJS panalo sa New York Festivals. Nanalo ang kapuso mo, Jessica Soho, sa 2025 New York Festivals. Isang patunay na kayang-kaya ng kwento ng Pilipino ang mundo. Pero tanong, bakit ngayon lang natin ito ipinagdiriwang? Noon pa man, may galing na tayo. Siguro, ang kailangan lang ay maniwala tayong kaya natin. Ilang kwento pa ang hindi natin na ilalabas dahil takot tayong marinig?